Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 14, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 3, verse 13 to 17. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's already 2:21 a.m. Napakatagal bago ako makapag-isip ng pagninilay para dito. Kasi yung ebanghelyo natin ngayon ay sobrang yaman, puno ng aral at pananampaanyaya para sa atin. Sa pagkakataong ito, himay natin yung huling pangungusap mula sa John chapter 3 verse 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kung tutuusin, lahat tayo ay may bitbit na mabigat na kasalanan. May mga pagkakataon na nagkamali tayo ng malaki at minsan tayo mismo ang pinakamabigat ng musga sa ating sarili. May mga bagay tayong ginawa na hanggang ngayon ay itinatago natin. Yun bang mga tinatawag nating deep, dark secrets? Ayaw natin itong malaman ng iba dahil baka pagtawanan tayo, husgahan tayo, maliitin. Minsan, iniisip natin na kapag nalaman ng tao ang mga ito, baka hindi na nila tayo matanggap. Pero ito yung katotohanan na kahit gaano ko pa itago ito, may nakakaalam. Pero, alam mo, ito ang good news. Kahit alam niya ito, never kanyang i-judge. Hindi siya kagaya ng mga taong kakilala mo na siguro kung itong mga taong itong nakakaalam ng ating deep dark secrets, ito yung mga statement na maririnig mo sa kanila. Ano ba yan? Taong simbahan ka pa man din? O kaya ay, ano ba yan? Christian ka pa man din? O pwede rin naman yung susumbatan ka at sasabihin, binigay ko sa iyo ang lahat tapos ganito ang gagawin mo. At never mo rin marinig yung sobra naman yung ginawa mo. Kilala mo kung sino yung nakakaalam ng lahat? Walang iba kundi ang Diyos. Bagamat alam niyang lahat, ito ang nakamamangha. Kahit alam niya ang lahat ng baho at kahinaan natin, hindi niya tayo hinuhusgahan. Hindi niya tayo ipapahiya o isusumbat. Bagkus, lalapit siya, makikinig at yayakapin tayo. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mahal niya tayo ng walang kondisyon. At sa mga sandaling ito,
habang nakikinig ka, ito yung pagkakataong ginagamit niya. Lumalapit siya sa iyo. Niyayakap ka niya. Ang problema, madalas, ako mismo ang umiiwas sa yakap niya. Ako mismo ang tumatanggi sa kanyang pag-ibig. Pero ang mensahe ng gospel natin ngayon ay malinaw. Hindi isinugo si Jesus para tayo ay hatulan, kundi para tayo ay iligtas. Itong gospel na ito, itong pagkakataon na ito yung pagkakataon na gusto ni Jesus yung paanyaya niya, gumaling ka sa iyong mabigat na pakiramdam. Sa bawat sugat, sa bawat lihim, na bigat na dinadala natin, nandoon siya, handa kanyang yakapin at gamutin. Ganyan kalawak, ganyan kalalim, at ganyang katotoo ang kanyang pagmamahal. Kaya, kapatid, tara na, lapit tayo kay Jesus. Bumalik tayo sa Kanya. Panahon na para maghilom ka mula sa sakit ng iyong nakaraan. Huwag mong hayaang paniwalaan ang bulong ng demonyo na nagsasabing, wala ka ng pag-asa. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan na nais niyang ipaniwala sa atin. Yan yung nais paniwalain natin ng demonyo. Huwag kang magpapadala sa panlilinlang na okay lang yan. Baliwalain mo na lang yan. Baliwalain mo yung kasalanan. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Yan ang mga tukso ng demonyo. Kasi alam mo ang demonyo, yan ang pinakasinungaling. Ipaparamdam niya sa iyo na huwag ka na maumpisal. Tao din naman ng mga pari na makikinig sa iyo. Katulad mo rin siyang makasalanan. Huwag ka nang humingi ng tawad. Okay lang yan. Minsan pa nga gagawin kanyang manhid. Unti-unti kang sasanayin sa kasalanan hanggang sa pakiramdam mo, wala na itong bigat dahil wala namang nakakahuli o nakakakita. Pero ito ang katotohanan na kailangan mong panghawakan. Si Jesus ay hindi dumating para i-judge ka. Hindi siya dumating para ipahiya o pabayaan ka. Dumating siya upang iligtas at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, nagsisimula ngayon kapag pinili mong bumalik ka na sa Kanya, yakapin ang Kanyang awa at tanggapin ang Kanyang pag-ibig na walang kondisyon. Huwag mo nang ipagpalibang pa dahil ang bawat hakbang pabalik kay Kristo ay hakbang patungo sa kalayaan at tunay na kapayapaan. Ay, nako. Sarap pakinggan, ano? Hindi si Jesus ang nagtataboy, kundi siya pa ang lumalapit para sa iyo. Siya pa ang umaakay pabalik. Kaya wag nating hayaang masayang ang pagkakataon. Allow me to lead you in a prayer. Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat dahil hindi mo kami ginajudge. Bagkus, tinanggap mo ako ng buong buo. Inaakay mo akong pabalik sa iyo. Sorry, Lord. Ang kapal ng mukha namin. Inooperan mo na nga kami. Kami pa ang tumatalikod. Kami pa ang tumatanggi. Kami ang lumalayo at nagbubulag-bulagan sa iyong biyaya. Totoo, Lord, napakahina namin. Palakasin mo ang aming loob upang lagi naming piliin ang daan ng buhay kaysa sa
daan ng kasalanan. Lord, embrace me. Hilumin mo yung anumang sugat ang puso namin. Sugat na dala ng nakaraan. Sugat ng guilt dahil sa ginawa namin. Naway makita ng iba sa aming pamumuhay ang bunga ng iyong pag-ibig. Amen. Ganda, di ba? I'm sure naramdaman mong nakausap ka ng salita ng Diyos. Baka may isa ring kaibigan o kamag-anak na kailangan makarinig nito. Share natin yung audio gospel reflection na ito sa ating mga GC at social media. Alam nyo, buhay ang salita ng Diyos. Naniniwala ako na maraming tao ang maliliwanagan ito, magbabalik at yayakap sa Panginoon. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.